Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Itong findings na ito ay galing po mismo ito. Masasabi natin galing ito sa official na statement ito. Itong nangyari dito kay Malvin Christian Cruz. Okay? Ito yung kawawa ito eh. Magaling siya, okay? Magaling na estudyante, tapos potential na maging isang fine Filipino in the future, but he was deceived to wage for the wrong fight by the left, whom he considered friends. Feeling niya siguro naging kaibigan niya itong mga makakaliwang grupo, nilaso ng pag-iisip niya. Habang nasa eskwelahan siya, dun siya ni-recruit. Hindi ko maintindihan. Ito galing mo mismo opisyal ito. Wala akong kumarga ni isang media. Kaya nga ang tanong ko, kayo bang mga mainstream media talaga bang bias kayo? Gusto nyo lamang na ilabas yung video na kasisira ng ating gobyerno? Na ikasisira ng bansa natin? O talagang kayo ay sadyang takot lang kayo sa mga makakaliwang grupo o sa mga NPA? O baka naman yung pangatlo, hindi ko na lang sinama dyan kasi di nakakasya. Yung pangatlo kayo ay sympathizer ng mga makakaliwang grupo o kaya ng mga terorista. Galing sa isang opisyal ng ating army. A wasted life on an activist turned NPA. Huwag daw silang i-red tag. Pero yung aktivista nila, laging ang kinababagsakan ni NPA. To live peacefully is to live happily, but to live with misery leads to jeopardy. The life of a campus student activist was wasted after joining the senseless armed struggle, fighting a battle that he should not be, and dying in a place that meant nothing to him. So madaling salita, dahil daw nalaman itong mga NPA na merong mga army doon, sila ho ay nagsimula ng mag-recruit. At ang nire-recruit nila ay mga minor. Siguro, may isang magulang na nagsumbong sa militar at sinabing, oy, itong mga dito nagre-recruit. So, nagpatrolya ang mga army doon. Iniwan pa siya ng mga comrades niya pagkatapos siyang napatay. Yung kanilang team leader iniwan sa ere. Pagkatapos, tingnan nyo nagdala-dalang Armalite, o kaya yung M16. Nilusob ng mga sundalo. Kabay, bigla ba namang iniwan at yun tuloy napatay na itong si pangalan niya ay Joven Seralvo alias Lucas. At 21-year-old, ito si Lucas, campus activist that turned to be rebel, was studying Bachelor of Science in Statistics circa at the University of the Philippines, Visayas. O mga taga-UP na naman. Active member to ng LFS, itong League of the Filipino Students. Ibig sabihin hindi siya former, active pa rin siya. And also a member of Ibon Foundation, o membro rin ng Ibon Foundation. Yung NGO kuno nila He was recruited and eventually joined the NPA at the age of 17 years old. Tingnan mo na. Lucas, being an active member of LFS, used to join rallies campaign against the government. Ito pa yung mga nagrarally-rally sa Iloilo. And spent his elementary education at Iloilo Central Elementary School. Tingnan mo nga naman noon. Tingnan nyo, meron talagang nagaganap na recruitment. At talagang ang target ho nila ay talagang mga kabataan ho. Bakit ho kabataan? Tanong nyo nga sa sarili nyo, bakit kabataan ho ang kanilang nire-recruit? Alam nyo kung bakit? Kasi ito mga kabataan na ito, mga idealistic to. Madali pang mauto, naghahanap pa sa purpose ng buhay,
Di ba alam mo yung mga kabataan nyo noon, di ba? Isipin nyo ha, alalahanin nyo yung mga kabataan nyo noon. Ha? Di ba para tayong mga ligaw? Marami yung sa atin, ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Parte yan eh, ng paglaki. Pag lalo na pagka teenager ka na. Una kasi yung mga 14, 15, medyo ano ka pa niyan, medyo wala ka pang kamuwang-muwang. Gusto mo lang maglaro-laro, bahay-bahayan, hawak-hawakan, gano'n. Tapos pag naging 16, 17 ka na, 18, ayan na yung mga panahon na medyo ang mga kabataan, naghahanap na ng purpose sa buhay. Naghahanap ho ng mga jowa-jowaan yan. Okay? Pagka walang nahanap na jowa, papanik biglang sa mga barkada yan. Alam nyo, yun nga kung hindi ko maintindihan, no? Bakit po ang mga ibang kababayan natin, talagang minsan ang bilis mauto. Alam nyo, ito kasi, ito pinasa ito sa mga lahat ng mga media, social media vloggers. Ngayong araw na ito, itong nangyari dito kay Malvin Christian Cruz o alias Lian Lucas, okay? Ang hindi ko maintindihan, talagang inabangan ko, wala hong naglabas na media. Ganyan na ho ba talaga ang media ngayon? Kasi 'di ba, pag yan kunwari halimbawa yung hindi naman makakasira sa Pilipinas yung pagsiswimming ni Roque, nakasama yung dalawang dolphin. Talagang yung media talagang todo paninira. O si Mocha nga, 'di ba? Konting ano lang, talagang todo media eh. Kahit hindi naman masisira yung bansa, todo yung paninira at pagbabalita ng mga mainstream media. Pero pag yung mga ganito, na sana ay makakatulong ito makakatulong, kanino ho ito makakatulong, ha? Isipin nyo, kanino makakatulong to mga to? Sa mga magulang. Sa mga magulang na may mga minor. Kasi minor, tandaan natin, 17 years old siyang ni-recruit. So makakatulong sana ito. I am an alumnus of UPB. Madami talaga nire-recruit doon ng mga NPA. Even the professors are members of NPA. Alam nyo, masyado na talaga. Marami na ho sila. Sa totoo lang, ang dami nila. Kasi ito isang napakalaking kalokohan. Ito napatay na bata. Yung kay Kian, inaraw-araw nyo mga punyeta kayo, mga media kayo. Inaraw-araw nyo si Kian nun. Ito, may napatay na naman. NPA ang pumatay. Wala kayo sa balita. Nakita nyo yun? Dati nun, inaraw-araw si Kian nun. 1 buwan ata yun. Gusto nyo pang gamitin nun. Gusto nyo kunin yung bangkay. Ibalandra sa EDSA ba yun? Ito, bata rin naman tong namatay na to ha. Nagkataon lang hindi pulis ang pumatay. NPA. Kapwa nila mga kasamahan ng nagpahamak dito. Oo, sundalo ang pumatay pero NPA yung mga nagpahamak sa kanya. And yet, wala ni isang media. Punyeta kayo. Plastic nyo talaga, demonyo kayo, kayong salot sa bayan natin. Inantay ko kung merong maglalabas. Pucha, kung iba yan. Kung pulisya na, patay, pucha, araw-arawin niya. Lahat ng senador nagkomento na. Lahat ng congressman nagkomento na. Lahat ng oposisyon nagkomento na. Pero ngayon ni isa wala nagkokomento dito. Para sa mga magulang, alam ko ito, may mga kaibigan ako. May mga kaibigan akong batang magulang. Batang lumande, ganun. Totoo, meron ako mga kaibigan na hirap po sila na mabuntis. Akala nyo ba madali ang mabuntis? Hirap po yan. Ano pa? Pagkatapos nun, siyam na buwan mong dadalhin yung bata sa pupunan mo. 9 na buwan yan. Paghihirapan mo. Nung pinanganak yan, tapos na ba? Hindi. Gigising ka para alagaan yan. Pag umiyak yan, kaya nga yung iba, di ba? Yung mga magaganda nun, mga gwapo, nung nagkaanak, nangarag. Bakit to? Kasi puyat Unless mayaman ka, may yayak ang tagabantay. Pero kung wala, talagang dating ganda-ganda. Ngayon, anyari, ganun. Marami akong alam ganyan.
Dati ganda-ganda nung nagkaanak, anyari sa'yo. Ganon. Kasi talaga nakaka-stress. Tapos mantakin mo ha, pinalaki mo na maayos, pinag-aral mo sa magandang eskwelahan, re-recruitin lang ng NPA. Tapos pag namatay, iiwan na lang. Naloko na, nalaso na tayo todo-todo ng mga media. At ito mga media na ito, nalaso na ng mga makakaliwang grupo. Nalaso na ng mga NPA, nalaso na ng mga terorista. Ang dating pa nito, baka bayani pa sa kanila to. Nakipaglaban sa gobyerno. Baka bayani pa sa kanila to. 50 years yun ang ginagawang nakikipaglaban kayo sa gobyerno. May nangyari ba? May naayos ba? Lumalala lang Lumalala lang yung sitwasyon nyo. Kung gusto nyo talagang maayos ang gobyerno, mag-aral kayo, pasukin nyo gobyerno, maging tuwid kayo sa loob ng gobyerno. Hindi yung ganito. Walang nagagawa o na-achieve ang pakikibaka. Wala. Saang bansa kami nakitang ganyan? Yung armed struggle na nakibaka ganito, umasenso, umayos. Ito pa reaction nila dun sa, kasi siguro reaction nila dun sa mga congressman na kesyo, bakit parang pinipigilan sila magbalita? Hindi o, huwag nyo i-exage. Huwag ko kayong mga ulul. Huwag nyo i-exage na kesyo sinasabihan kayo na kailangan nyo i-build up ang gobyerno. Hindi o. Ang sinasabi lang ng mga congressman natin, hindi kayo bias, hindi kayo bias. Bias kayo, hindi nyo inaalam yung kanilang mga panig. Yun lang naman ang sinasabi. Hindi nyo binibigyan sila ng opportunity. Report muna kayo bago nyo sila kontakin. Yan ang problema ninyong ABS-CBN. Sinabi ni ABS-CBN News Anchor Julius Babaw na pagiging patas ang kailangan sa pagbabalita at hindi kailangan. Ito sinabi niya. Gusto ko lang linawin sa mga kabataan na ang mga journalist ay hindi PR practitioner. Wag nga kami. Sus! Trabaho namin maging patas sa pagbabalita. Oo nga, trabaho nyo nga. Hindi nyo nga ginagawa eh. Pero hindi namin obligasyon magpaligaya ng taong binabalita namin. Hindi nyo nga obligasyon na magpaligaya ng binabalita ninyo. Pero obligasyon nyo na ibigay ang panig ng binabalita ninyo o alamin man lang yung panig ng binabalita ninyo. Yan yung hindi nyo ginagawa eh. Diba ano ginawa ninyo? In-splice nyo yung kay Garin. Ano pa? Kay Marcoleta, hindi nyo muna hiningi yung panig. Basta nyo na lang sinabi na co-author siya ng ganitong franchise na hindi naman pala. O anong tawag mo doon? Tsaka nyo na lang babawiin. Sabi nung boss nyo. O sige po, klaklaruhin na namin to. Tapos na! Naibalita nyo na! Naikalat nyo na mga fake news! Kung kailan nyo na naikalat, tsaka nyo pa sasabihin, ayusin namin to. Oh, di ikaw Mr. Babaw, ikaw mismo sumasalungat dun sa boss mo. Tama ka naman eh, hindi nyo naman trabaho na bigyan ng mapaligaya yung mga binabalita ninyo. Pero trabaho ninyo, alamin nyo muna yung sinasabi. Two sides muna bago i-report. Ang ginagawa ninyo, nire-report nyo muna tsaka nyo inaalam. So nasira na kagad yung tao bago nyo pa aalamin. Yung si Jing Reyes pa, di ba tama? Yung we are not perfect. Alam nyo ba kung bakit mataas ang pagtingin dapat sa mga media? Sa totoo lang, ako hindi ako media. Kaya sila tinatawag na fourth state. Tinanong ko ito nag-research ako, tinanong ko sa mga tao, bakit ba fourth state? Bakit ba fourth state? So, ang dahilan nun, dahil yun daw ay halos kapantay niya ito. Ganun yun. Kapantay niya yung tatlong branches ng gobyerno. Ito ay nagsimula noon na parang sinabi ito noong sa Amerika. Tapos tayo naman, siyempre, lahat ng gawin ng Amerika, ginagaya natin. So, ina-adapt natin yan. Ibig sabihin lamang po nun, napakakapangyarihan nitong media. Kaya nga ang tinatawag sa kanila, kingmaker, yung mga ganyan. Alam mo yung sinabi ni Remulla kay Katigbak, 'di ba? Powerful ba kayo? Ganito, ganyan. Anong sagot ni Katigbak? Ang sagot niya, parang no your honor, kung powerful kami will not be here asking for franchise. Alam mo ako, sana sinagot ni Remulla yun. Sa totoo lang, sana sinagot niya.
Oo nga, nangihingi ka kayo ng franchise, pero kayo pang mayayabang. Kung hindi kayo powerful, hindi kayo magiging mayabang sa totoo lang. Sana sinagot niya ng ganun. Kasi every time after ng hearing, lahat ng mga reporter nila, lahat ng artista nila titira sa Twitter. I-report, sisiraan yung mga congressman. Sunod-sunod yun. Lahat ng propaganda doon sa mga congressman na bumanat sa ABS, talagang binabanatan, sinisiraan. Nagkataon lang na may fifth state. Oh, yun. Kala nyo yung fourth state nyo, ha? Yung fifth state, which is social media. Kung walang social media, baka durog na yung mga congressman, eh. Chief Justice Corona, inaraw-araw niya yun, eh. Pinalabas niyong masama. Akala talaga ng tao nun, sobrang sama si Corona, eh. Ngayon na lang lumalabas na bayani pala yun kasi tumutol sa kay Aquino. Buti na lang talaga may social media, eh. Kung wala sigurong social media, malamang durog na ito mga to. Kasi isipin nyo, ganito, isipin nyo na lang, walang social media. So pinakalat nila na ito si Marcoleta, author ng franchise ng ibang mga network. Ano pa? Etong sila Remulla, keso siniraan na ganito. Inaraw-araw yung pagkakamali niyang hindi na ganito. O ano pa? Ito si Defensor, yung kanyang environment. Paano siya nakapalag? Sumagot siya sa social media, di ba? Naalala niyo yung kay Defensor? Yung kay Defensor, pinagbibintangan siya, gumaganti lang daw siya sa ABS-CBN kasi si Sec G na dati, binanatan yung kanyang mining company. Buti, nasagot niya sa social media. Kung wala, kung hindi binigay yung panig niya, o kaya kung bigay man yung panig niya, in-interview man siya, ilalabas lang ng isang beses, pero yung balita na, ganito siya, masama siya mga 10 beses. Si Mocha nga, ito alam ko to, personal to. Pag si Mocha nagkamali lang ng konting-konti, talagang more than 5 times nire-report sa isang araw ng isang network. Talagang dinudurog siya, eh. Kasi naalala ko yung sinabi ng senador, isang senador na kailangan natin durugin si Mocha dahil malaking impluwensya niya noong 2016 election. Naalala ko talaga yun, eh. Kaya talagang lahat ng media binabanatan si Mocha. Babanatan siya tapos hindi siya bibigyan ng hindi nagtatanong. Walang nagtatanong sa kanya, pwede bang malaman namin kung ano yung mo? Walang ganun. Naghahanap ako kasi si Karen Davila, ayun, minuminuto nagtitweet yun ng kasinungalingan. O kaya hindi man magtitweet, mag-re-retweet yun. Sabi ko, ayoko na siyang kunin na banatan kasi alam naman natin ang level ng utak ni Karen Davila. Diba? Sa totoo lang. Sabi ko, tingnan ko nga ito si Julius Babaw. Meron pa siyang ganito. Ito na naman. Sabi. Ang ABS-CBN ba blameless and upright? Medyo wrong context si Julius Babaw dito. He fear God and shun evil. Yan ho ba? Ganyan ho ba ang ABS-CBN? Para hong iba. Kasi dito, ang dito is righteous si Job. Sandali. Ganyan ho ba kayo para sabihin mo, hindi, babalik din uli yan sa atin yung pagpapala na ngayon, nawala. Okay, nawala lahat. O wala tayong ganito, wala. Babalik din ho yan. Sandali, nagkakamali ka. Sa Biblia righteous si Job. Kayo ba righteous? Bakit masasabing hindi righteous? Sandali, ano ba ginawa nyo sa mga dati nyong empleyado? Sige nga tanungin ko nga kayo. Ano bang ginawa ninyo doon sa mga 10 taong mahigit? May iba 20 years na hindi nyo ginawang regular. At quarantine? Sa SARS, sabi ni Weng Hidalgo. Ikaw ba regular? Hindi. Hindi po. Walang quarantine para sa inyo. Punta ka na lang ng clinic. Pero yung regular, dyan sila, naka-quarantine sila. May pabahay, may ganun. Yan ba masasabi mong you're righteous? So wag mo i-compare yung sarili nyo kay Job. Wala yun. Baka pwede pa kay Pedro. Bakit? Si Pedro, di ba? Tinakwil ang Panginoon nung siya ay Pero bumalik siya, naghumingi siya ng tawad, nagrepent siya. Yun ang dapat gawin ninyong ABS-CBN. Magrepent kayo.
Ayusin nyo yung mga pagkakamali ninyo, yung pagtatago ninyo ng tax dun sa Big Dipper. O, okay, legal yun. Pero alam natin na sabi nga ng mga congressman, yun ay paraan para bumaba ang babayaran nyo sa gobyerno. O, ano pa? Yung kasinungalingan yung misrepresentation ninyo na sinasabi ninyo wala kayong problema sa DOLE. Meron pala kayong problema sa DOLE. Job was righteous in the eyes of God. We are not. Especially your network. Parang awa naman. Aminado na nga yung mga boss ninyo na talaga may pagkakamali kayo. Kayo pa rin, ipagpipilitan nyo pa rin na maayos kami. Nabaguhin sana ang puso ng mga congressman. Isipin sana ng mga congressman. Ay, kakainis. Alam mo, ilang beses kong pinanood yung hearing. Alam mo ba na ilang beses sinabi ng mga congressman, si Marcoleta, si Defensor, si Salo, actually si Rimulya lang hindi. Medyo iba kasi dating ni Rimulya. Palaban parang basagulero. Joke lang, congressman. Hindi, pero lahat po sila, yung tatlo, lagi ho nilang sinasabi. Alam nyo, if you just, kung dumating kayo dito, you come clean, siguro kung inamin nyo yung pagkakamali nyo, baka naintindihan pa kayo ng mga congressman. Baka hindi pa nagalit sa inyo yung taong bayan. Kaya lang, todo deny kayo. Alam mo yung sobrang defensive. Sobrang pinagtatanggol pa yung sarili nila na walang mali, Hindi, ang daming mali. Kung sinabi lang siguro nila, nakasalalay na po ang aming franchise sa inyong mga kamay. Sana ho mahanap niyo sa inyong puso na mapatawad kami. At babaguhin namin ito. Pasensya na po, humihingi ho kami ng tawad. Alam niyo siguro, baka ngayon tapos na usapan, binoto na kayo ng yes, sige, bigyan natin sila ng franchise. Pero wala kasi wala talagang remorse sa part ninyo. Sir, bago po ako magwakas, kung maalala po ninyo, more than 2 weeks ago, nagkaroon po ako ng parliamentary inquiry. At doon sinabi ko po na nakita ko po na yung titulo ng ABS-CBN na isinumiti nila sa atin, yung una po nilang sinabit ay isang Xerox copy lang. Nung kumuha po ko ng electronic copy, ang inaasahan ko pong makuha, Mr. Chair, ay yung original copy. Kahit sino po ay aasahan niya kapag ikaw ay humingi na sa Register of Deeds, ang makikita niyo pong ibibigay nila ay yung original copy. Yung pong salitang original copy, Mr. Chair, nakasulat po sa left margin ng titulo. Pwede po ba nating ipasinag yung, magpagawa po ako ng yung kopya po ng mga titulo, pwede nyo bang i-zoom para makita natin? Mr. Chair, makikita po ninyo yung dalawang magkapares na titulo. Ito pong bandang kanan po, yan po yung Xerox copy na tinanggap natin na una, bago po sila nagbigay ng electronic copy. Yung electronic copy po, ito yung bandang kaliwa. Mapapansin po nyo yung seal. Medyo napingas po yung bandang unahan ng seal dito sa bandang kaliwa. Kung mapapansin nyo, buo po yung seal ng kanan. Doon po makikita ninyo na merong sinopress na isang importanteng bagay. Makikita nyo, may linya po doon sa may unahan ng natapyas na ulo ng seal. Nawawala po yung pinagkunan ng titulo na 125702. Ito po yung titulo ng ABS-CBN. Doon po sa sinubmit nila, 110731, malinaw po yun. Pero doon sa nakuha ko na po na kopya, na-suppress na po yun. Ito po nagiging problema, Mr. Chair. Nung tiningnan ko po yung pinagkunan na titulo,
yung 110731, TCT 110731. Mabibigla po kayo sapagkat iba po yung lugar na tinutukoy doon, parang barangay Bagong Nayon. At ang area po niya ay 42 square meters. Samantalang yung binigay po nilang titulo sa atin, meron po siyang area na about 44,000 plus square meters. Pagkatapos meron pong annotation sa bandang kanan ng titulo 125702, nakalagay PR 9606. Ang ibig po sabihin ng PR, Provisional Registration. Pwede po bang makapagbigay ang ABS-CBN kung meron kayong kopya ng Provisional Registration? Nakapagtataka po kasi, pagkatapos ng 53 taon, bakit hindi pa po kayo nakakuha ng titulo? Bakit? At saka bakit po yung, kung totoo pong merong provisional registration, bakit hindi po naka-annotate doon sa titulo ninyo? Dapat po naka-annotate yun. Congressman Marcoleta, bago po sumagot ang ABS, naubos na po ninyo yung oras ninyo. Bagamat papayagan ko pong magbigay linaw ang ABS-CBN at kung hindi po kayo magiging masaya sa magiging sagot ng ABS-CBN, ay maaari nating pag-usapan itong talakayan na ito tungkol sa torrents titles po ng pagmamayari ng ABS-CBN sa Blue Ribbon Committee na po, Congressman Marcoleta. ABS-CBN? If I may be recognized, Mr. Chair. Opo, nirecognize ko na Sir, po kayo, ma'am. Yung pong hinihingi ni Congressman Marcoleta, wala po kaming sagot doon po sa PR number na sinasabi niyo po. Ma'am, yung hinihingi po kasi ni Congressman Marcoleta, pwede niyo po akong itama kung ako'y nagkakamali. Yan po kasi katibayan na kayo talaga ang may-ari po nung lote na kinatitirikan ng ABS-CBN. At Mr. Chairman. ilang beses na po na itinanong ni Congressman Deputy Speaker Marcoleta sa Committee Secretariat kung nasaan ba talaga yung original na torrents title po para mapatunayan na ang ABS-CBN talaga ang may-ari nung lote po na nababanggit. ABS-CBN? Mr. Chair, one of the first few hearings, we already brought the original copy of the title, which was already examined here, and we already submitted a certified true copy of the title before the COMSEC. Yes, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, for the record, nabanggit na po ni Deputy Speaker Marcoleta na iba po yung isinumbite na hindi po yun owner certificate to. Iba po yung sinubmit nila, Mr. Chair. Hindi ko po nakita yung original, kung may original. Ang nakita ko po yung Xerox copy. Pero Mr. yung Chair, Xerox copy po, ang sinasabi, duplicate. Deputy Speaker Marcoleta, sa palagay ko po hindi kayo masaya sa sagot ng ABS-CBN. Kaya gaya po ng nauna kong nabanggit ay maaari natin pag-usapan sa Blue Ribbon Committee yung usapin ng torrents titles ng ABS-CBN matapos po ang usapin sa prangkisa ng ABS-CBN. Pwede rin po, Congressman Mr. Chair. Marcoleta. Ang problema lang ganito, sapagkat walang closure po yung isang subject matter na diniscuss natin. Ito po yung reacquisition ng properties ng ABS-CBN. Marirecall po ninyo na yung record ng first arbitration noong 1987, ito po yung nawawala. Pagkatapos ngayon, nakita natin, pati titulo, questionable po eh. Ang ibig lamang pong sabihin kasi nito, hindi po existido yung original title sa vault ng Register of Deeds ng Quezon City. Hindi po maliit na bagay po ito, Mr. Chair. Ito po, nandito po nakalagay ang transmitter, ang headquarters ng ABS-CBN. Kung hindi po nila palilitawin yung original title, questionably po yun.
Alam po ba ninyo, dalawa ang titulo ng 125702? Isa sa kanila at saka sa isang mag-asawang Honsay. Yun naman po ay 400 square meters. Napakarami pong duda nitong titulong ito Mr. Chairman, Nakaano pa rin po ito, nakakonekta pa rin po sa prangkisa. Mr. Chairman, Naintindihan ko po, Deputy Speaker Marcoleta, ngunit kagaya po ng sinabi ko, kung hindi po nila maisumite, ang naka-record po sa Secretariat na nailalagay po sa report ng joint committee ito ay hindi sila nakapagsumite ng original na titulo. At Mr. Chair. maaari po ninyong ayusin po yung records sa panahon po na may isasubmit po ninyo yung original na titulo. ABS-CBN? Mr. Chair, during one of the hearings, the original copy was already exhibited before this court. At any rate, we have submitted a copy of the certified true copy of the title issued by the Register of Deeds before the committee secretary. Mr. Chairman, Yes, Mr. Chairman, Vice Chairman Defensor, pagkatapos po'y kikilalanin ko si Congressman Zarate. yes, Mr. Chairman, I'd just like to put on record that the Deputy Speaker is not satisfied with the record submitted and that we will continue the hearing on this particular case, the title of ABS-CBN, in furtherance of the verification of the Honorable Marcoleta in the Good Government Committee, not anymore in the Franchise Committee. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Congressman Zarate. Thank you, Mr. Chair. Much as I want to accommodate, no? Pero marami tayong mga kasamahan nag-aantay, no, na mag-interpolate pa. And gaya lang nabanggit ng lawyer ng ABS-CBN, I can recall na may pinakita silang titulo rito na original, na maluma na, and it was inspected, no? Tiningnan ng mga kasamahan natin dito, and they were required to submit a certified true copy, at andyan na yan sa Secretariat. If some of our members are not satisfied, then so be it, no? But hindi totoo na hindi sila nagpakita rito ng original na kopya ng titulo. Mr. Chair, ang pinakita po nila Yes, is an Deputy Speaker owner's Marcoleta. duplicate certificate. Hindi po yun ang original copy. Pwede po bang Hearing suspended. Hearing resumed. Chairman Chikoy. Yes, thank you, Chairman Jonathan. So ilagay na lang po natin sa record na si Congressman Marcoleta ay hindi po satisfied doon sa sinabmit po na Torrens title po ng ABS-CBN, at ilalagay na lang po natin COMSEC sa record na nakabinbin pa po ito. Although meron po sinabmit, ilagay sa record, meron sinabmit ng ABS, hindi po ito yung hinahanap po ni Congressman Marcoleta. Thank you. For the law-abiding citizen of this country, I am addressing you with all sincerity. Huwag ho kayong matakot kung hindi ka terorista. Kung hindi ka naman sisirain mo ang gobyerno, pasabugin mo ang simbahan, pasabugin mo yung public utilities, pasabugin mo yung, well, just to derail para matumba na tuloy ang bayan. Problem is, ang demokrasya kasi election, however fractured you may say, ang ating demokrasya, or a little bit shaky. We had an election. It was a clean one. I can guarantee you, I was a participant of that election. We did our very best to present to the public. We did not commit any. Kung walang mangyari na masama, wala namang problema. Pero once you blow up simbahan, blow up mo yung marketplace, sino bang? So the right to defend itself accrues to the government.
heavily. Na ngayon sabi ko nga, sabi na Duterte, patay dito, patay doon. Totoo. Pag pinatay mo ang mga tao, papatayin talaga kita. Anak ka ng, iposta mo yan saan? Pusta mo sa libingan ng tatay pati nanay mo. If you do that to the people, if you kill them wantonly, then I will take it as a right to kill you. Ano ba may problema rin yung kill? Ngayon, kung magsulat ka lang dyan, kung ano-anong pinagsusulat ninyo all those years, I never filed the case, even during the mayor. Wala, hindi ako demanda. I just take it as, because that is what my father said. And it was succinctly uttered once by General Lorenzano when he was still active. Dito sa gobyerno, pilde ang maglagot. Kaya yan, kung magbasa ka, kaya ako nagabasa ng mahusay magsulat. Para sa akin, bugok ka. Hindi ako nagabasa. I do not read yung sa briefer nito meron sa article about mga rappler. Skip ko yan. I do not. And the one who gave me that advice early on, when I became mayor, was Mayor Elias Lopez. It's 2 o'clock. He was the ex-mayor at the time. He said, I'll give you one good advice and remember this until you die as a politician. Huwag kang magbasa ng mga locals. Huwag kang makinig niyan sa ano. They're no better off. Malayo yan sa iyo. Kaya ganon yan sila. Kasi wala nang magawa sa buhay nila. Hanggang dyan lang yan sila. Ito kita mo kung ano nangyari dyan sa mga bright girls. Nakakaso, akala nila they can violate the law in wild abandon. Hanggang dyan lang yan. Totoo nga. Kaya ako hindi ko talaga. Ayaw ko. Kaya wala akong sabi na, basa mo ba yung ano, ako, maganda, hindi. Kung hindi maganda para sa akin, wag na. You're wasting your time. Hindi na kaya bilhin. Matanda na eh. Alam mo bakit? Bigyan mo ako ng ilan? Isang truck na pera? Anong gawain ko sa pera? Sige nga. Sa tanda ko, I hate to travel. You travel, you get COVID. Kaya kung ba rin mga koleksyon, mga rare, antique, gano'n. Pero yung military hardware, wala ako. Hindi ako mahilig ng yung mga hobby-hobby lang. Travel, I cannot travel anymore. Totoo yan. Wala na yan sa amin. Del Galvez, General Lorenzana, tapos they have served the country and they're still serving the country. Why would they destroy their name? Pamkano ba? Kickback. May kickback mo na 50 million? Kung sabi ka may 200 million na kickback, I want go. Pero, huwag kayong maniwala. Yan yung mga madudumi yung isip. Yung kaagad nagre-react. Hindi nila naalaman na pagsabi may price difference, tignan mo muna yung history. So because then, if you judge us the way, then one of these days,
we will also judge you in the same way and with more ferocity. And it will come. It will come. Tayo mga politiko, it will come. Just be careful. Meron pa rin akong mga, not the dossier, but I have some folders in me, given all throughout the years. You will have a dose of your own medicine. One of these days. I am not threatening you. Go ahead and expose anything about corruption in this government. Sabi ko sa iyo, kung maraming malaki, mag-resign ako. Si Risa is a fraud. Maniwala kayo. Give us time. Too early for you to enjoy yung mga award mo. You are a fraud. Actually. We are just compiling at this stage. And someday in bold letters, we will show your incongruity. You are a fraud. So, yan lang ang masabi ko. Total, wala naman akong hinihingi sa inyo. I'm not asking for any political boto. Wala na. All I'm asking is that you obey government. Because government is very much interested that you don't get sick, or if you get sick, that you get well and would live to grow, to see your children grow and your grandchildren to love. Ganun lang yan. So with that, I have to say to the Filipino people, huwag po kayong nagtatrabaho lang po kami talaga. And if you want us to do more, we will. Tell us what to do. If we cannot do it, we will tell you why we cannot do it. But if we can, gagawin namin. May banat na naman si Lenny. Oh, ayan oh. Sabi nito ni Lenny, sinabi ni Vice President Lenny, fake Vice President Lenny na maling sisihin ng mga Cebuano sa pagdami ng COVID-19 case sa Cebu City. Dapat daw, sisihin natin yung COVID, bakit sila namamasyal. Dapat pagalitan natin yung coronavirus, sabihin natin, hoy, dyan lang kayo sa tabi, huwag kayong namamasyal kasi may mga lumalabas na tao. Madahawaan nyo sila. So, dapat, sabi dito, mali iyon. Iyon. Lagi nahilig niya sa iyon. Iyon. Mali iyon kasi parang kapag sinisi mo sa tao, parang self-defeating na kaagad, di ba? Parang ang presumption mo na kaagad, masama yung tao. Ginawa natin yung quarantine para ligtas mga tao, pero kapag sinabi na natin na yun, tao yung problema, parang maligtad ito sa dating nating ginagawa kasi yung tao nang yung. Alam mo, yan talaga, sabi ko nga doon sa aking status, yan talaga malaking pinagkaiba ni Pangulong Duterte sa ibang mga politiko. Yung mga ibang politiko, they would just speak what we want to hear. Sa madaling salita, sila ay magsasalita lang sa popularity. Ibig sabihin, syempre ayaw niyang masaktan mga Cebuano pagka sinakyan niya si Pangulong Duterte. So, kailangan niya sipsipan yung mga Cebuano. Ang tindi ng boto dyan sa Cebu. Malaking portion niya mga Cebu. Tapos marami pang kamag-anak yan. Kalato sila sa buong Pilipinas eh. So, kailangan makuha yung boto. Uy, hindi kami sinisi ni Vice President Leni Robredo. Ganon. Ang pinagkaiba talaga ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, he will be true. Kung ano yung totoo, yung totoo lang. Hindi niya na kailangan bula-bulahin yung tao, dun siya sa totoo. Yun yung makikita mo talaga na hindi trapo ang ating Pangulo. Eto si Lenny, hindi pa umabot ng campaign, nangangampanya na kagad, halatang-halata eh. At
At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming impormasyon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.